gabi sa lahat. So, sa gabing ito ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa deterrence theory. Ang deterrence theory ay konektado po sa classical theory. So, balik muna tayo sa classical theory. Ano ba ang classical theory? So, ang classical theory ay isang theory na nagsasabi that people have the ability to choose right from wrong, good from evil. And then also the classical theory stated that a human or a person has a free will. So ibig sabihin po, ang isang tao ay may abilidad mamili kung ano ang kanyang gustong gawin. Halimbawa, kung pipiliin ba niya ang masama o pipiliin niya ang mabuti. Ito po ay itong teoryang ito ng classical theory ay ginawa ni Jeremy Bentham. So sa teoryang ito ng classical theory, nagsasabi dito na that people are basically hedonistic. So ano nga ba ang hedonistic? So ito po yung that a person daw is desire a high degree of pleasure and avoid pain. So ibig sabihin po nito ay ang isang tao po ay nagdi-desire ng pleasure, kumbaga pa ang kagustuhan ng tao and avoid pain. Kung ito po yung i-avoid niya yung pain, yung punishment, yung consequences na mangyayari kung gagawin niya yung bagay na iyon. So itong teorya ng ito ng classical theory ay konektado dito po sa topic natin na deterrence theory. At sabi dito sa deterrence theory that highlights that an individual choice to commit or not to commit a crime is influenced by the fear of punishment. So ibig sabihin po dito, ang isang tao ay may radical choice kung gagawin niya ang isang bagay, ang isang krimen or hindi. At ang radical choice na ito ng tao ay impluwensya ng fear of punishment. Kumbaga pa, ang taong ito ay nasa isip niya na kung gagawin ba niya yung bagay na ito, gagawin niya yung krimen na ito. Kung gagawin niya yung krimen na ito, ay may possible na consequences na mangyayari sa kanyang buhay. Sabi din dito ng deterrence theory that it also includes the idea that forced retribution for a crime should reduce crime rate. So ito yung sinasabi ng deterrence theory na yung force of retribution for a crime should reduce crime rate. Yung punishment, yung fear of punishment na sinasabi ng teorya ito ay magre-reduce ng crime rate dahil para yung tao dahil sa takot na deterrence also is the act of preventing a criminal act before it occurs through the threat of punishment and function. So deterrence daw is an act of preventing criminal act before it occurs. So ibig sabihin po nito, yung deterrence po, ito po yung nagpre-prevent ng criminal act before it occurs. Ito yung nagpreventa ng isang criminal act, yung person to commit the crime before it happens, before it occurs to a society through the threat of punishment and function. Ito yung may makukulong yung tao, meron tayong death penalty, pero dito po sa bansa po natin ay wala na po yung death penalty. Types of deterrence. So may dalawa po tayong types ng deterrence. Ito po yung specific deterrence at general deterrence. So anong ibig sabihin po ng specific deterrence? This is aimed at the wrongdoer and tries to deter him from crime by punishing him. Ang keywords po dito is aim at the wrongdoer. So yung sa word lang po na specific deterrence, specific, kumbaga pa yung taong nag-commit ng crime, siya lang po yung
subject ng punishment ng crime na ito para ma-deter yung krimen, ma-reduce yung krimen na nagaganap sa isang society. At ano naman po yung itong general deterrence? It is aimed but everyone. Ibig sabihin, ito po yung everyone po. Aim by everyone. Lahat po. Kumbaga pa, ang isang kriminal ay pinapunish o pinapunish siya upang maging example sa society na yung society na yun, yung specific society na yun, na hindi magko-commit ng crime dahil sa may pinakita silang example na aim by everyone. So yung offender, yung gumawa ng krimen is an example to the society upang yung society na yun, yung specific society na yun, eh, hindi sila magko-commit ng crime dahil nasa isip nila ito pala yung mangyayari kapag gagawa ka ng isang krimen. Ito yung mangyayari sa iyo kung gagawin mo yung isang krimen na yun. Kumbaga pa, ginamit nila yung offender para maging example sa society, para yung krimen, yung crime is ma-reduce. May takot na yung society na hindi na sila magko-commit ng crime. Yun yung general deterrence. Yun lamang po at maraming salamat.